Hello guys! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking tutorial video naman ay para sa mga kapwa natin taxpayers na ang kanilang line of business ay TNVS. Katulad ng Grab, Joyride, InDrive, at marami pang TNC ngayon. Hindi ko lang kabisado. So, kapag TNVS, ang quarterly percentage tax ay 3%. Kapag wala pang Certificate of Public Convenience, ang ATC ay PT 010. Same lang yung tax rate, 3%. Kapag naman may CPC na, ang kanyang ATC ay PT 040, Domestic Carriers and Keepers of Garage. Yan, with public convenience. Certificate of Public Convenience from LTFRB. Dito tayo sa sample ko na taxpayer. Ang kanyang gross income from Grab ay 328,249 pesos for the months January, February, and March. So, for the first quarter, ang kanyang total gross sales ay 328,249. Ang tax due para sa quarterly percentage tax ay 9,847 and 47 centavos. Ang deadline ng payment niyang quarterly percentage tax ay April 25, 2025. Ngayon naman, sa ating quarterly income tax return. Sa ating quarterly income tax return, pwedeng mamili ng dalawang tax rate ang ating taxpayer. Ang ibig kong sabihin, ang kanyang tax rate ay graduated income tax rate based on net taxable income. Pwedeng mamili sa dalawang method of deduction. Buksan ko muna yung aking 1701Q. Okay. For the year 2025 na itong ginagawa natin, dahil ngayon ang deadline, May 15, 2025, for the first quarter, amended return, no. Automatic na yung other information ng taxpayer. Number 7, taxpayer or filer type, single proprietor. Dito sa number 8, kapag purely business lang, business income, graduated IT rates. Kapag mixed income earner, kapag meron pa siyang compensation, maliban sa TNVS, meron pa siyang regular work na tumatanggap siya ng salary. So, mixed income, graduated rates. Okay. Yung taxpayer ko ay driver operator. So, dito tayo sa business income graduated IT rates. Birthday. Okay, lagay ko na lang yung date ngayon. Then, year 2000, kunyari. Citizenship, Filipino. Then, claiming foreign tax credits, no. Dito na tayo sa number 16. Sa method of deduction, sa 16A, pwedeng mamili ng itemized deduction or optional standard deduction. Kapag pinili ang optional standard deduction, ito ang i-click. Then, click next para mapunta sa page 2. Ang kailangan lang na amount kapag ang pinila ay optional standard deduction ay yung gross sales. Ang gross sales natin ay 328,249. Okay. Automatic na siyang mag-compute. 40% allowable deduction, optional standard deduction dito sa number 40. So, ang kanyang expenses, katumbas ng 40% of gross sales is 131,300. Automatic yan sa system nagko-compute. Taxable income, wala. Taxable income from previous quarters, wala. Kasi first quarter pa lang ngayon.
applicable yan sa second quarter and third quarter. Dito tayo sa number 43 and 44. Kung meron kayong other income, non-operating income, kung meron kayong natanggap na extra income not related sa business na ito, dito nyo ilalagay sa non-operating income. Ito palang nilagay kong gross sales, kasama na dito yung incentives galing sa TNC. Okay. Sa number 45, total taxable income, 196,949. Meron tayong allowable na exemption na 250,000. Aside from 40% optional standard deduction na deductible siya sa gross sales to arrive sa taxable income, meron tayong exemption sa ating graduated income tax rate na 250,000. In excess sa 250,000, doon na papataw ng tax na 15%. So for the first quarter, itong aking taxpayer, kapag pinili niya ang OSD, ay wala siyang tax due sa ngayon. Okay? Kapag yan ang napili nyong option, click validate, then save, submit final copy. Click OK. Dahil sample lang ito, ika-cancel ko lang siya. Then, i-edit ko for another option. Another option natin ay ang itemized deduction. Pag sinabing itemized deduction, ang mga expenses mo ay kailangan mo siyang i-enumerate. Pero dito sa quarterly income tax return, pwede na total amount lang ang ilalagay. Hindi pa tayo gagawa ng financial statements. Sa annual income tax return na lang tayo maggawa ng annual financial statements at doon naka-itemize ang ating mga expenses. Katulad ng fuel, yan yung pinakamalaking expenses natin as TNVS operator and driver. Yung insurance, yung sa LTFRB, kapag kumukuha kayo ng CPC at saka PA, yon, mga legal fees, taxes and licenses. Dito sa itemized deduction, ang 3% na binayaran doon sa percentage tax ay allowable deduction siya. 328,249 times 0.03. So, yung 9,847.47 ay allowable deduction siya. Pwede siyang i-add as allowable deduction. Dito sa 328,249, parang ang average daily income ng ating taxpayer ay nasa 4,000. So, sabi ko, mag-estimate na lang kami magkano yung kanyang daily expenses. So, from January to March, nag-average na lang siya ng daily expenses niya. Nag-come up kami ng amount na 135,000. So, yan yung dineclare namin na allowable expenses. Wala siyang taxable income from previous quarter dahil first quarter pa lang ngayon. Walang other income. Then, dito sa number 45, automatic na siya, total taxable income or loss to date. So, sales minus number 39 na allowable deduction, ang taxable income ay 193,249. Number 46, tax due, walang tax due dahil meron nga tayong exemption na 250,000 pesos based on taxable income. So, in excess of 250,000 na taxable income, dun pa lang magkakaroon ng tax due. Ang tax rate ay 15%. So, pag graduated income tax rates, pataas ng pataas yung rate. Kapag lumampas naman ng 400,000, in excess of 400,000, 20% naman ang tax rate.
Ganyan ang graduated income tax rate. So dito, madaming nagtatanong dito sa mga allowable itemized deduction. Nabanggit ko na yung mga allowable itemized deduction. Yung monthly amortization ng car, yun ay loans payable. So payment yun sa utang sa bangko. Pero kung bayad nyo na yan, fully paid na yung inyong car, so wala na kayong amortization. Hindi yan expenses ang monthly amortization. Pagdating ng year-end, gagawa tayo ng schedule of depreciation expense. So, kapag ginagamit ang sasakyan, meron siyang wear and tear. So, naluluma yung sasakyan na dahil sa ginagamit. So, magpo-provide tayo ng depreciation expense. Yun, pwedeng annual ng computin. Okay? Dito sa, ulitin ko, dito sa number 39, yung total allowable itemized deduction, pwedeng estimate na lang ng total expenses. Kung hindi kayang ikunin ang eksaktong expenses. Kasi yung iba, sabi nila, busy sila sa biyahe, hindi nila matutukan yung monitor ng expenses. Iniipon na lang muna nila yung mga resibo. So, kinuha ko na lang yung average daily expenses nila. Okay? Sana nakatulong sa inyo ang video ko na ito. Pwede kayong mag-comment ng inyong tanong sa ilalim ng aking video or pwede kayong mag-PM sa akin sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Kung gusto nyong mag-avail ng aking one-on-one tutorial, pwede kayong mag-book ng appointment sa akin. Thank you so much! Bye!